Ayan, medyo makulimlim ngayon. Ayan, so papunta naman tayo ngayon sa isa pang pasyalan nga. Itong papunta sa Skytram, para din siyang gondola eh. Liblib din pala yan, oh. So, para din siyang rough road kasi nga tagun-tago yung road, hindi siya general road na daanan ng mga sasakyan. Bihira lang yung mga dumadaang sasakyan dito. Yun lang mga sasakyan ng mga gustong mag-ride ng gondola at saka yung mga nagtatrabaho dito at namamasyal. Yan lang ang dumadaan na sasakyan dyan. So, ano pala siya? Liblib din pala. Yan, no? Yan, no? Napakaliblib. Para lang doon sa ride na yun. Nandito na kami sa Jasper Skytram. Para siyang gondola. Ngayon, sasakay po kami ng tram, ang tawag. Pero katumbas din siya ng gondola. Kailang kaibahan ng tram, mas marami siyang sakay na tao sa isang lakbay. Yung gondola, maximum lang na 4 na tao sa isang sakay. Dito pwede ata yung may git sa 5 tao or 7 tao. Ayan. Ayan, ang laki-laki niya. Yan yung tinatawag nilang tram. Yan, aakyat siya. Doon ang akyat niya. Ayun. Sa dulo doon. Actually, hindi pa yata yung dulo. Unang palapag pa lang yan. So, mataas din to. So, makikita mo yung buong Jasper National Park. Sa taas niyan. Alam nyo ba na masyado siyang liblib? Yung location ng sakay ng Skytram. Ayun, Jasper Skytram. Mali tayo ng bigkas. So, ang ano pala niya, hindi siya Jasper Tram. Jasper Skytram pala ang pangalan. Ayun. So, ayun, doon. Yung ano lang yun, yung unang stopover lang yun, pero maano pa siya, mas mataas pa dyan yung aakitin niya. Ang napansin ko lang, kakaunti lang yung ano, walang ibang business establishment maliban sa isang gift shop. Isa lang yata tong gift shop na to. Walang restaurant. Ay, meron pa yatang, hindi, office na. Yan, maliit lang. Hindi kagaya dun sa may Banff National Park. Maraming mga businesses at mga tindahan at mga tao sa gilid-gilid dito. Isang kakaunti lang yung ano niya, gift shop. Isa lang yata. Ayan. May isang maliit na restaurant yata. Kasi yung mga kasama ko. Hanapin ko muna yung mga kasama ko. Ayun. Ayan. So, maghahanap tayo ng washroom. Ayun. Maganda rin naman pala. Pero wala siyang maraming businesses. Ayun, may isa pa yata siyang store doon, shop. Tapos merong silang vending machine lang. Eto, ang ganda ng view dito. Oh, ang ganda ng view, oh. Ayun, ate, ano kayang nandun? Hindi ko alam. Ayun, merong isang pulo doon na maraming mga bahay at mga konting building. Hindi ko alam kung town siya o ano, kung bayan or whatever. Pero ibig sabihin, maraming tao dyan. Pero hindi siya ganun kalaki, no? Hindi ganun karami yung bahay at hindi rin ganun kalapad yung kalalaki yung mga building. Ayan. So, pero sigurado ko ano yan, town yan. Ayan. Diyan nakakonsentrate yung ibang population ng mga taga Jasper. Ayan. Maganda rin pala tong ano, sakayan ng Skytram. Ayan, punta tayo ng washroom muna. Dito pala ang bagsak nung ano, ayan. Diyan pala bababa, ayan. Ayan o. Diyan pala babaan. Ayan. Isang batch na yung bumaba, ayan o. May 10 yata yung laman. So, bibili na kami ng ticket muna. Ayun, meron siya ng isang store. Oh, ay hindi, parang ano, office pala, hindi siya store. Let's go! Yan, bibili na tayo ng ticket. Ngayon, ang naku-winarningan ako, malamig daw sa taas ng bundok. Doon kami pupunta eh. Baka mga tug ako kasi nakabistida tayo. Kuha muna ako ng pants. Isusuot ko panloob para hindi ako lamigin. Kuha muna tayo ng pants. Since nandito na rin lang naman kami, I don't mind kung medyo mahal yung ticket. Kasi naman, nag-drive kami ng 14 hours papunta at magdadrive uli kami ng 14 hours pa uwi.
Tapos ngayon, hindi mo pa i-enjoy yung trip mo. Sayang naman yung pagod namin. Tsaka yung day off ko. So nakita ko yung admission, sabi niya adult $67. Youth $38. Ba, yung dog, may bayad din, $10. Ang galing. $10 yung dog, oh. Tapos yung bata, children, na 5 taon pababa, libre, walang bayad. Pero yung aso tsaka pusa may bayad. $10 sa kalain mo may bayad. Ngayon hindi ko kaagad nakita yung age na 6 to 15. Nakala ko nung youth, yun yung mga teenager. So, tinawag ko yung anak ko. Sabi ko, nakalika dito, sabi ko sa bunso ko. Kasi siya 18 pa lang eh, magna 19 pa lang. So, teenager pa siya. So, iniisip ko talaga, youth siya. Eh ngayon, pumunta yung anak ko dito. Kaya nang napag-isip-isip ko, nabasa ko yung 6 to 15. Eh, nagkamali pala ako. Hanggang 6 years old, hanggang 15 years old lang pala yung $38. Plus 5% tax pa yun. So, ngayon, dahil yung anak ko, 18 na siya, magna 19 na. So, kasama na siya dun sa adult. Ayun yung adult payment. Hindi na siya pwede sa youth. $38, diba? Kasi hanggang 15 lang yun eh. So, babayaran ko na yung anak ko, adult, $67. Plus GST pa yun, 5% tax. So, sabi ng Mr. ko, sasakay pa ba tayo? Abay, oo, sabi ko. Ang layo-layo ng dinrive natin, mula sa Manitoba hanggang dito, sabi ko, sa Alberta. Sulitin na natin yung pagod natin, sabi ko, tsaka yung ginastos. Ayun, tinawag na nila kami. So, kami na yung sasakay sa Skytram. Madami-dabi rin pala kami sa isang sakayan. Hala, may git 10 tao rin pala kami sasakay sa isang sakayan. Madami-dami rin palang laman yung isang sakayan nila. Ayun, ni-scan, may git na 10 tao pala kami. Dami namin. Yan, sasakay na kami. Yan, may kasama kaming aso. Ang ibig sabihin, may bayad yung aso. $10 ang isa. Yan, nakasakay na kami sa loob ng Skytram. Ayun, ang-aakitan namin. Hindi ko alam kung may tataas pa dyan. Yan, ang-aakitan namin. Ah, naku, dito pala mag-ooperate. Oh, maganda yung nakuha ng spot ni Maria. Yan. Ako pala yung pinaka-sentro. Yan. Kunwari ako ang... I'm going to be your tram operator today. So it'll be about a 7-minute flight to the top here. So during that, I can just point out a couple things for you guys just about Jasper, the environment as well. If you have any questions along the way, feel free to ask them. But other than that... Ayan, tataas na kami. Woo! Yan, umaakit na kami. Ang dami namin, full pack kami. Para kami sardinas. As a railway settlement about 1911. Ang dami namin, para kami sardinas. But if you've been in Jasper for a little bit, you can probably tell it's a railway settlement just from the amount of trains coming through town. It's like we got one waiting because they're so long. They can reach lengths of over 4 kilometers total. So they're pretty big, and Jasper does happen to be a pretty small town to fit them as well. It usually has a population around 5,000 people during the winter. That can actually reach over 20,000 people during the summertime. That's just because of seasonal workers such as myself, as well as tourism. So pretty busy there during the summertime and then practically dead during the winters. Yan, umaakit na tayo. Alright, so if you guys look out in trees, so this is due to the mountain pine beetle infestation that we had, the most recent occurrence being 2018. So these beetles here would burrow into our trees, suck out all their water nutrients and lay their eggs, cutting off the water supply, causing the tree to die. Now, naturally, we would have wildfires that would come through, clear out the forest, and then allow for new trees to grow. But we are in national parks, so that means we're doing a lot of wildfire suppression, so that's why we're left with these dead trees still. Yan, umaakit na tayo. Alright, so we're just about to reach our support tower here, so there's just going to be a slight sway as we go across it. Ayun, meron pa pala. Hindi pa pala ito yung final. Oh my gosh.
may isa pang mata. Taas pala namin. Alright, so Eric's kind of known for its Signal Mountain Peak. You can make that one out because it's just furthest to the left before the range starts to drop down. Now, it's called the Signal Mountain Peak because it was once used as a fire watch station for the town of Jasper. But it's actually not there anymore, and that's because it actually burnt down. So, I guess they weren't too good at watching fires there, I don't know. Well, this is kind of a reddish-orangish color. That being the iron oxide in the rocks there, also known as rust. Ang bagal pala ng pag-angat namin dito. To the left, to the far west out that way. Yan, That one's malapit na going kami to sa be the Yellowhead tuktok. Range over there. Ang bagal That pala. one kind of marks the border between British Columbia and Alberta. Ayun, may mga kable dito. Hindi ko alam kung yung dating kable yan. Hindi ko alam kung nagpalit na sila ng kable or nakakatakot ha. But you're also starting to see some smaller trees pop up as well. Parang puputok yung You might eardrum think ko. these smaller trees Kasi are a lot nasa younger than the big high ones, elevated na kami but ng some of these can actually nasa reach taas na upwards kami of ng 200 years old. bundok nito. Yan ang papunta na sa That's just because our pinakatuktok. growing season up here is so short. It's only about 30 days long. And during Pakita that kami time, sa they can tuktok only to. Yan, take malapit na about kami sa 2 tuktok meters ng of growth Rocky total. Mountain. No? Ayan o. Ayan o, bato-bato na yun dito o. Ay, ang lalaking mga bloke ng bato nito. No? Talagang yung Canada gusto ko na isipin na Now, you might also made of notice so that we have much a lot rock. of green moss and lichen on our rocks. Ayan o, This is nakikita niyo actually yung a snow. pretty important food source for a couple of the animals up here, such as our marmot, like I mentioned before, as well as our pika and a couple other rodents as well. So just on that note, I would like to remind everyone we are in a national park, so that just means you can't take anything, no rocks, no plants. Just want to try and keep the environment as it is. Bawal daw kumuha ng mga bato, halaman, o kung ano pa, as a souvenir. Bawal daw. Huwag ka daw kumuha ng halaman at anumang uri ng bato dito. To keep as a souvenir, bawal daw. Napangalagaan daw nila yung environment. Ayun o. And then upstairs is going to be our restaurant. Ayun o, yung Which I yellow believe o. should be opening back up in about Kita niyo 15 yung yellow, minutes, oh. so you can grab a bite to eat there if you like. And then outside will be our Ayun, taas, oh. boardwalk, which will be on both sides of the station here. Yan, nakarating na kami sa tuktok. Bubuksan na yung binto. Para kami sardinas. Alam niyo yung sardinas na ano? Yung sardinas sa Philippines, yung maliliit na isda, pinagsiksikan kami sa isang lalagyan. Ano? Kumbaga sa sardinas, siksik sa laman yung sardinas sa amin eh. Wow, iba naman palang view dito. Maganda, ayan. Para kami sardinas doon, talagang siksik sa laman. Ayun. Oh, iba naman ang view dito. Oh. Binibigyan ako ng lesson ng mister ko. Ayun daw yung road. Yung puti na yan, yung mahabang yung puting daan ay papunta daw ng road na papuntang British Columbia. Is that like a main highway? Parang highway ba? O highway daw yan, papuntang British Columbia. Ayan. So nandito tayo sa Alberta. Ayan ang Alberta. Ayan ang bulubundukin ng Alberta. Alam nyo ba na ang Alberta at British Columbia ay ang dalawang probinsya ng Canada na may pinakamaraming Rocky Mountains at bundok. Talagang bulubundukin ng mga lugar na to. Ayan, yung Alberta talagang puro bundok siya. Tapos, ang ano pa yan, halos mga Rocky Mountains. Ano yung Rocky Mountains? Ibig sabihin, halos made sila ng solid rock. Kumbaga, kakaunti lang yung lupa ng mga mountain nila. Usually, mas marami yung bato. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, yung mga mountains, Rocky Mountains ng Alberta at saka yung British Columbia ng Canada ay kakaunti lang yung punong tumutubo, hindi marami. Tapos kung mapapansin din nyo, halos puro pine tree lang ang tumutubo. Kasi nga, pine tree lang na halaman ang matibay sa mga tagtuyo at nakakatubo sa mga bato-batong bahagi ng bundok. Sila lang kasi yung nakakasurvive talaga sa kakaunting tubig dahil nga bato halos yung mga bundok dito. Ayan, tsaka matibay din yung pine tree sa lamig. Kaya sila lang yung nakakasurvive. Kaya makikita mo dito, halos puro pine tree yung mga tumutubo sa itaas ng mga bundok.